Hello, good afternoon po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Mayroon po tayong good news sa ngayon. Ano yun, Sultana? Sa wakas po, maaaring mabigyan na ng hustisya itong mga biktima ni Kibuloy. Dahil po sa araw na ito, inanunsyo po ni Justice Secretary Boying Remulla na kakasuhan na daw si Kibuloy. Kakasuhan doon sa mga itutuloy na yung mga kaso laban kay Kibuloy na noong araw ay na-dismiss nung ito ay ginawa dyan sa Davao. Alam nyo na, Davao Anong asahan natin dyan? Siyempre, na-dismiss doon pa lang sa prosecutor. Kaya ngayon, kung bakit itong mga alagang aso ng mga senador ni Kibuloy ay ipinagpipilitan nila na kasuhan na lang daw sa korte imbis na dyan sa Senado. Alam mo, hindi yata naisip nitong mga senador na ito na mayroon din namang mga abogado dyan. Kasi nga, di ba, alam natin na ang Senado ay pugad ng mga bobo. Tama, hindi. Pero mayroon ding abogado dyan. Kaso kamo, ang mga abogado dyan ay tuta din. Tuta ba o aso? Kasi yung tuta, inosente Tsaka masyadong minor. Etong mga nandiyan dyan sa Senado, hindi na muna matatawag na tuta yan Kasi may matatalino dyan. May mga adult na yan Kaya aso. O ngayon, paano yan? Sino yung nagre-request dyan? Or nagde-demand? Nagde-demand kay Risa Hontiveros na tigilan na. Itigil na daw yung hearing na ginagawa ni Risa. Pinagtutulungan nga nila dyan Yung nag-iisang ale na lumalaban. Nandyan sa pangunguna ni Robin Padilla. Sino pa? Lahat sila dyan No need to roll call. Kasi basta ang nakikita natin na lumalaban dyan ay iisa lang. Si Risa Hontiveros. O anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung lahat na bale 22 senators. Kasi ewan ko kung nagbago ni rin ng isip. Kasi nag-attend lang siya noong unang hearing. Si Coco Pimentel. Pero ngayon, doon sa mga sumunod na hearing, hindi na siya nakikita. So, I don't know kung 22 ba o 23 na mga aso ni Kibuloy ang nandiyan dyan sa Senado. O ngayon, ito yung hinihiling ninyo na kasuhan si Kibuloy, eto na. Your wish were granted. O ngayon, ano kaya? Mga kababayan, ano kaya ang mangyayari dito, no? Kasi alam naman natin na ako sa palagay ko, kaya nila ipinipilit na dalhin na sa korte itong kaso ni Kibuloy. Kasi nga, kayang-kaya nilang, alam nyo naman ang kalakaran dito sa bansa natin. Lahat na bibili. Kaya nga gustong-gusto nila na dalhin sa korte. Dahil kaya nilang bilhin. O ngayon, dito naman sa naging desisyon ng Department of Justice na kasuhan na nga ng tuluyan itong si Kibuloy. Let's just hope na talagang matuluyan nang sa gano'n naman po mabigyan na talaga ng hustisya yung mga nabiktima, especially na mga bata ito Mga bata, mga minor.
na imbis na nag-aaral at pinangakuan pa nga ng scholarship, hindi naman ginawa. Imbis, sa halip inutusan silang magtrabaho, magmalimos, na kumbaga, malaalipin. Alipin nga, dahil pinagtatrabaho ng sapilitan na walang sweldo. Lahat ng kinikita nila, intriga lahat doon sa kaban ni Kibuloy. So ito po, sa pagkakarinig ko, medyo may kabigatan daw ang, hindi naman tayo abogado may kabigatan ang kaso ni Kibuloy. Walang sinabi yung hearing dyan ni Risa Hontiveros, although nakatulong ng malaki, dahil kung hindi dyan sa pahiring na yan ni Risa Hontiveros, ay hindi yun magkakalakas ng loob yung mga biktima na lumantad at magsalita. So dahil dito, dahil na rin sa malakas na panawagan ng publiko, syempre, at si Pangulong Marcos nga po nadadamay na. Nadadamay na yung government natin dito sa kabalbalan ni Kibuloy. Hindi naman nang aano ito si Pangulong Bongbong Marcos, idinawit ni Kibuloy. Pati si First Lady Lisa, ano man ang kinalaman nung ali para idawit-dawit diyan sa kalukuhan niya. Ngayon, kayo kasi, imbes na nananahimik yung mag-asawa, idadawit-dawit mo, Kibuloy. Yan ang napala mo. Pero alam nyo mga kababayan, dapat din lang naman talaga na gawin ito ni Pangulong Marcos na bigyan naman niya ng pag-asa yung mga biktima na makakuha ng hustisya. Kasi kung hindi siya makikialam, baka mauwi na lang sa pokus-pokus na naman ang mga bagay-bagay na ito. Ito nga parang medyo 50-50 pa ako dyan Kaya nga aabangan po natin susubaybayan natin itong usapin na ito. Kasi alam nyo naman ang sistema at kaugalian mga ano-ano dito sa atin sa bansa natin. Ningas kugon. At saka baka, we don't know, baka paandarin na naman ni Kibuloy ang kanyang salapi. Kasi bakit niya ipinipilit na dalhin sa korte? Umandar kaya? Kasi sa ngayon, Department of Justice na ang hahawak nito. Sana naman po ay talagang, alam nyo, umaasa po tayo na sana naman dito sa gobyerno natin sa ngayon, makita naman natin na talagang may pag-asa. May pag-asa ang mga maliliit na mamamayan na makakuha ng hustisya. Hindi yung hustisya doon lang sa may mga kaya, may kapangyarihan, sikat. Sana naman po, Pangulong Bongbong Marcos, Secretary Rimulya, ay talagang totohanan po ito. Inaasahan po namin yan na at least man lang, kung talagang matutuluyan na tuluyan ninyo si Kibuloy, at least isang pogi points ito kay Pangulong Bongbong Marcos. At least mayroong makikita ng taong bayan na may pakinabang o may ginagawa talaga ang gobyernong ito para sa bansa, para sa lalo na sa mga sa mga maliliit na mamamayan. Ito po dalawang malaking usapin ang inaasahan ng taong bayan na magkakaroon ng positibo na resulta. Itong sa kaso ni Kibuloy at yung kaso ni Duterte sa ICC. Kapag po ito talagang
namayani ang katarungan, katotohanan at katarungan, baka lahat ng anti-Marcos maging pro. At least naman. Kasi itong mga anti-Marcos lagi na lang na hindi na maiwaksi-waksi yung nangyari noong panahon ng Ferdinand Marcos Sr. na kung tutuusin mali po ang mga paniniwala ninyo. Mali. Pero ano magagawa natin kung kayo ay talagang mga bulag? Bulag or sadya. Sadya. Kasi ewan kung bakit. Talagang kahit na dito sa pagbablog ko makikita mo na kapag ang topic ko ay si Apo Lakay, walang ganong nanonood. Kasi parang ano ba? Kayo ba mismo talagang lahat ba kayo naniniwala na masamang tao si Ferdinand Sr.? Aba, sana naman magkaroon kayo ng hustisya sa inyong mga utak. Nakikita ninyong masama yung tao, pero para sa inyo, si Cory Aquino, si Ninoy Aquino, yun ang santo at santa. My God! Okay, nalalayo na naman ako Ngayon, habang ang nangyari sa araw na ito, habang mali. may pangyayari po kasi na related, konektado dito sa kaso ni Kibuloy. Pero hindi ko na itatackle dito kasi hahaba pa Ayoko na po kasi ayoko nang mag-vlog ng mahaba kasi nahihirapan ako dito sa luma kasi itong computer ko mabagal masyado, kaya nadidelay ako ng pagpo-post. Anyway, pag-usapan na lang po natin yan sa susunod na video, itong issue na connected pa rin dito kay Kibuloy. Okay? So, thank you for watching and I'll see you in an hour. Okay? Thank you for watching and peace be with us.